Hello everyone, welcome to Desert Succulents, and for today I will be showing to you what we can see or expect inside a succulent shop dito nga sa China. So recently I have visited this small parang succulent store around my place, and from the outside it looks like this. It's very simple, ganyan lang siya, talagang parang yung typical na greenhouse lang siya sa labas, but inside, the very first thing na makikita natin are these boxes, and may nakalagay dito na parang 10 RMB for 6 pieces. Ayan siya. So pag i-compute natin yan, parang nasa 12 pesos lang siya each. And tingnan nyo naman yung mga choices. May mga agavoides tayo dyan. And I'm not really sure what kind of agavoides is that, pero kukuha ako ng agavoides na yon. We also have these kind of succulent. I'm not really sure of their ID. So parang pagdating ko dito sa China, nakalimutan ko na lahat ng IDs kasi hindi ko sure whether or not ito ba yung succulent na meron tayo before or it's a different one. Pero itong mga titubans na yan, tag 12 pesos lang din. So it's a combination of common and uncommon succulents, but definitely yung pipiliin natin mamaya are just yung mga medyo kakaiba naman, diba? But all of these na nakalagay dito sa mga boxes are only 12 pesos. Kaya talagang sobrang sulit na yung parang kumbaga ipang bibili natin sa kanila kasi sobrang ganda ng mga succulents. They look healthy, and I'm not really sure if itong Sempervivum na to is talagang variegated siya or induced variegation, but nevertheless, diba, maganda naman siyang tignan. So I will consider of buying that one. Meron pa dito, ayan, so talagang magsasawa ka dito pa lang sa main entrance nila. Napakadami ng choices of succulents. I think I would also get this one. Ayan, so may pagka-variegation siya sa pinaka-gitna. And then, after nga dito sa main entrance, may parang door leading sa kanilang pinaka-main na greenhouse. And yun nga yung pupuntahan nating next. Upon entering, ganito yung makikita natin. So, it's very simple din dito nga sa loob, pero dito napakadaming displays of different succulent varieties, and nakatanim nga sila sa mga ceramic pots. So ito yung pinaka first na succulent shop na nabisita natin. So again, it's just a succulent shop, not a real succulent farm, kasi nasa city tayo and definitely walang mga farms dito. And as you can see, may mga nakikita na akong mga rare na succulents, yung mga kumbaga something na wala pa ako before, or something na nakikita ko lang sa pictures or sa online. Ngayon nakikita ko na sila personally, and I can't wait na bilhin yung mga yan. I don't even know their IDs, pero kumbaga nasa wishlist ko yung mga nandito. So we have here some succulent arrangements for 250 pesos lang. Kasama na yung mga pots and a lot of succulent varieties. So right now, pa-closing na sila. So I only have 30 minutes to go around their succulent shop kasi it's going to be their lunch time. And hindi ko naman alam na may lunch break pala sila dito. Kaya mabilisan lang yung kumbaga tour natin for today. Then next time babalik na lang ako earlier so I can give you a full tour of their succulents na nandito. Pero ngayon, bibilisan na lang natin and kukunin ko yung mga varieties na gusto kong kunin. So this one is only 150 pesos. Ayan o, diba? Saan ka pa? I think sa Pilipinas, hundreds. Parang 500 and up yung mga prices niyan. Pero dito nasa 140. Ganyan lang sila. So ito naman, medyo mahal siya. 200 pesos siya each. I'm not sure kung ano yung mga bilog-bilog na yan, but they actually look rare or kumbaga unique. Kakaiba sila. Kaya siguro expensive. So, remember yung mga binibenta sa Shopee na mga rabbit seeds? Ito pala siya. Ganito ang itsura niya pag lumaki. And then, we have here a lot of different succulents. May mga lithops.
And of course, some colorful ones. Hindi ko na sure if these are still lithops or ibang klaseng succulent na sila. So it's really something na pag-aaralan ko sila. So ang maganda dito sa China is that madami kang varieties of succulents na makikita from time to time. Kaya talagang mas nakaka-engganyo na mag-collect kasi talagang kakaiba siya as compared doon sa mga succulent varieties na meron tayo sa Pilipinas. Ayan. So, I'm not sure if that's a succulent or not kasi parang dahon-dahon lang siya. And then, dito sa area na ito, madami pa tayong succulents. So, I think these are mga common succulents. We've got the banana, pero dito, meron tayong Crispet Beauty for only 200 pesos. Ayan. And then we have a lot of pastel colored na mga succulents. This one, it's also 200 pesos. More or less, or I think less than 200 pesos pag i-convert natin siya. Then may mga ceramic pots tayo dyan. In other words, parang one-stop shop na siya. Pwede ka nang bumili ng mga succulents and at the same time, yung mga ceramic pots na din. Meron din sila dito yung ating lawi. And sa personal, talagang pinkish yung kanilang color. And I think itong pink lawi is totally different from the blue lawi. Ayan. So, we have more succulents but so far, meron na ako ditong parang 3 succulent varieties. Something na I will be having for the very first time. Madami pa akong gustong bilhin pero syempre, we are also considering the budget. Pipiliin na lang muna natin yung mga wala pa ako before. Then, slowly, bibili tayo ng mga iba't ibang other succulents. Ayan. So, what else? Ang hirap mamili kung anong bibilhin natin kasi nga very limited lang yung ating time. And so, mabilisan lang talaga for today. And look at this. This one is like a variegated na pinwheel. If I am correct, I think ito yung ating pinwheel na iyon. So, after that one, meron rin naman sila yung mga big sizes na mga succulents, yung talagang nag-clump na. Nandito sila sa isang corner. Ayan. Oh, so we have the Echeveria cat's claw. Iba-iba. Halo-halo yung mga nandito sa pinakadulo. Although, yung iba sa kanila medyo nag-ethiolate na. So, I think ito yung mga hindi masyadong nabibenta kasi nga malalaki na sila. And, as you know, talagang yung mga apartments dito sa China are not really as big as what we have in the Philippines. Kumbaga, very limited lang yung spaces. Kaya hindi talaga tayo pwedeng makapag-alaga ng mga ganito kalalaking mga succulents or else they would really occupy yung space sa ating mini balcony. Ayan. So, ayan. Basta madami guys. Hanggang dun pa sa pinakadulo. So, kumbaga, hindi pa nga natin masyadong napakita lahat ng mga succulent varieties na meron sila dito. So, ito naman mga nakatanim sa mga tall na vase or mga pots. We've got strawberry. May nakahalong strawberry pero meron sila dito yung parang V-shaped na vase. Actually, may nabili na akong vase na ganito. Madami na rin ako nabiling succulents. Wala lang talaga akong time na i-repot or taniman sila. And then, ito na yung mga nabili ko. Bumili ako ng succulents and at the same time, yung mga ceramic pots na din. Kasi ang maganda pala dito, pwede mo nang ipa-repot yung mga succulents. Ayan. So, siya yung isa sa mga owners dito and medyo, kumbaga, nung nakita ko siya na-inspire ako na why not in the Philippines siguro in the future, I will also be doing the same kind of business na ako mismo yung magre-repot ng mga binili ninyong mga succulents. Pero tingnan natin kung ano yung magiging plan or mangyayari in the future. Pero for now, ito lang muna yung ating update. Balik na lang tayo dito next week. So, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.